siya ang pinakamasama sa kanilang klase hanggang sa ibinunyag niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Nagsisimula ang kwento sa pagpapakilala sa ating pangunahing tauhan na si Mo-fan, isang mag-aaral sa ikatlong taon ng junior high. Kinakabahan siya sa pagsusulit na kailangan niyang pasanin, at hindi ito dahil kulang siya sa klase, kundi dahil ang paksa ay tungkol sa mahika. Sa akademiyang pinasok niya, lahat ng mga mag-aaral sa ikatlong baitang ay malapit nang pumasok sa pinapangarap na paaralan ng mahika. Ngunit para dito, kailangan nilang pumasa sa isang mapaghamong pagsusulit. Ipinaliwanag ni Mo-fan na hindi siya nakakapag-aral ng tamang dami ng oras dahil 3 buwan na ang nakaraan. Natutulog siya sa mga bundok kung saan siya binati ng isang misteryosong matandang lalaki na nagbigay sa kanya ng kwintas. Kaya ngayon, laging inaasar at binabastos siya ng kanyang mga kaklase dahil siya ang pinakamalamang na hindi makapasa at sinisiraan siya dahil siya ang pinakamasama sa klase. Pagkatapos, ipinakilala tayo sa isang batang nagngangalang Mubay, na lubos na kaiba kay Mo-fan at siya ang pinakasikat sa kanyang klase. Kilala rin bilang bahagi ng isang pamilya na espesyalista sa mahikang yelo. Pagkatapos ng paaralan, naghihintay ang kanyang ama sa labas, at bagamat palaging napakamapagpakumbaba ng kanyang ama at ginagawa ang lahat ng kinakailangan para sa kabutihan ng kanyang anak, nag-aalala pa rin siya sa kinabukasan ng kanyang anak dahil mababa ang kanyang mga marka at kulang ang kanyang puntos upang makapasok sa paaralan ng mahika. Ngunit sinasabi niya sa kanyang anak na nakahanap siya ng trabaho bilang isang delivery driver, na maaaring gawin ito sa halip ng mahika. Ngunit ipinangako ni Mo-fan sa kanyang ama na mag-aaral pa ng mas marami upang makapasok sa paaralan. Kaya sinabi ng kanyang ama sa kanya na huwag siyang mag-alala at sinabing gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tiyakin na makapasok siya sa paaralan ng mahika. Habang naglalakad pa uwi kasama ang kanyang kaibigan, nakita ni Mo-fan ang kanyang ama na nakikipag-usap sa kanyang boss. Siya ang pinuno ng pamilyang Move, na pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa lungsod. Gayunpaman, ang pamilyang ito ay may mapang api at nakahihiyang pagkatao, lalo na sa pamilya ni Mo-fan. Sa isang flashback scene, nakikita natin na matagal nang kilala ng kanilang pamilya ang pamilyang Move, at nang si Mo-fan ay mas bata pa, siya ay palaging kasama ang anak na babae ng pamilyang Mo. Isang araw, naisip ng anak na babae na tumakas mula sa kanilang pamilya dahil hindi siya sang-ayon sa paraan ng kanilang mga gawain. Kaya't naglayas siya at humingi ng tulong kay Mo-fan na tulungan siyang makatakas. Gayunpaman, sila ay nahuli ng boss, at nagresulta ito sa parusa sa ama ni Mo-fan dahil sa kanyang mga aksyon. Ngayon, bumalik tayo sa kasalukuyan, at sinabi ng boss na tutulong siya sa kinabukasan ng kanyang anak at tiyakin na makapasok ito sa paaralan ng mahika, ngunit may kapalit na kanilang bahay at pautang upang maging lupain niya ito. Sumang-ayon ang kanyang ama na ibigay ang kanilang tahanan upang magkaroon ng pagkakataon si Mo-fan na maging salamangkero. Makalipas ang ilang panahon, nang ibalita niya ito sa kanyang anak, labis na natuwa si Mo-fan sa pagpasok sa paaralan ng mahika, ngunit hindi binanggit ng kanyang ama ang katotohanan na kailangan niyang iabandona ang kanilang tahanan. Sa halip, sinabi niya kay Mo-fan na iaarkila nila ang kanilang bahay kapag pumasok na siya sa akademya ng mahika. Ngunit alam ni Mo-fan ang totoong katotohanan dahil nakita niya ito kanina na nakikipag-usap sa boss. Kinabukasan, nagsimula ang unang araw ng paaralan ng mahika, kung saan ang lahat ng mag-aaral ay kailangang gisingin ang kanilang elemento ng kapangyarihan. Nag-uusap-usap ang ilang mga mag-aaral tungkol sa mga elemental na kapangyarihan na kanilang natamo pagkatapos ng proseso ng paggising, at sinasabing ang kidlat at apoy ang pinakamalalang kapangyarihan na maaari mong makuha. Nagbibigay ang guro ng bawat isa ng isang tanda na isusuot, at kapag natamo nila ang kanilang kapangyarihan, ito ay magliliwanag ayon sa elemento na kanilang hawak. Halimbawa, ang berde ay simbolismo para sa hangin, ang pula ay para sa apoy, ang bughaw ay para sa yelo, at ang ginto ay para sa liwanag. Ang ibang kaklase ay nagbibiro kay Mo-fan dahil siya lang ang mag-aaral na hindi pumasa sa mga pagsusulit, at sinasabihan siya ng lahat na hindi siya magulat kung hindi siya magigising. Bawat mag-aaral ay kailangang ilagay ang kanilang kamay sa bato, na magpapakita ng kanilang elemental na kapangyarihan. Si Mubay ang unang gumamit ng bato, at binigyan siya ng kapangyarihan ng yelo, katulad ng ibang mga miyembro ng kanyang pamilya. Kapag natamo mo ang elemental na kapangyarihan, ipapakita ng tanda ang mga bituin na nagpapakita ng antas ng iyong kakayahan. Gayunpaman,
Karamihan sa mga tao ay hindi maraming bituin sa simula, pero mayroon ng isang bituin si Mubay na nagpapakita na malakas ang kanyang kakayahan. Nagpalitan ng pwesto ang iba pang mga estudyante sa paggamit ng bato hanggang tawagin ng guro ang pangalan ni Mofan, at nagsimula ang mga iba na magtawanan, na sinasabing ibibigay sa kanya ang pinakamasamang kapangyarihan dahil sa pagkabigo niya sa pagsusulit. Pagkatapos, lumapit si Mofan at tumayo sa harap ng klase at inilagay ang kanyang kamay sa bato. Patuloy pa rin ang tawanan ng iba dahil hindi niya alam kung paano gamitin ang bato, pero tinulungan siya ng guro. Matapos ng ilang sandali, walang nangyari, at naguluhan ang buong klase dahil sa klase sa kabilang silid, sapagkat ang isang mag-aaral ay nakakuha na ng abilidad na kulay ube, na tinatawag na kidlat. Ito ay kilala bilang pinakamahalagang abilidad kasama ng apoy. Habang lahat ay umaalis sa silid-aralan, isinara ni Mofan ang kanyang mga mata, at nagliwanag ang bato ng kulay lila. Ngunit nagliwanag din ito ng kulay pula sa parehong oras, nagpapahiwatig na hindi lamang nakamit ni Mofan ang elemento ng apoy kundi pati na rin ang kakayahang kidlat, isang bagay na hindi pa kailanman nangyari at nagpapagawang siya ang pinakamakapangyarihang mag-aaral sa paaralan. Bagaman walang nakakakita sa nangyari dahil sila ay naabala ng ibang mag-aaral na katabi na kumuha rin ng kapangyarihan ng kidlat, nakikita nilang lahat na nakamit ni Mofan ang elemento ng apoy. Pinapurihan siya ng guro at nagulat ang ibang mag-aaral dahil inakala nilang makakakuha siya ng isa sa mga pinakamasamang elemento. Tumetawa sa kanyang isip si Mofan dahil alam niya na nakamit lamang niya ang kapangyarihan ng kidlat, ngunit iniisip ng lahat na mayroon lamang siyang elemento ng apoy. 2 buwan ang lumipas, sinabi ng guro sa lahat ng mga mag-aaral na may 7 bituin na lilito kapag sila ay nagising, at kailangan nilang matutunan kung paano kontrolin ang mga bituin sa pamamagitan ng pagkakapokus upang makabuo sila ng isang landas ng bituin, na magpapahintulot sa kanila na buksan ang kanilang buong kapangyarihan. Hiniling ng guro kay Mubay na ipakita kung paano iayos ang mga bituin dahil nakamit na ni Mubay ang 5 bituin, na nagpapagawang siya ang pinakamataas na pangranggo na mag-aaral sa klase. Gayunpaman, mayroon lamang isang bituin si Mofan. Pinagtatawanan siya ng lahat at nagtatawanan dahil wala siyang pag-unlad sa kanyang elemento, at sinasabi nilang siya ay isang kahihiyan sa natitirang klase. Ngunit ang dahilan kung bakit mayroon lamang siyang isang bituin sa kanyang palawit ay dahil ito lamang ang kumakatawan sa kanyang elemento ng apoy at hindi sa kanyang iba pang kapangyarihang kidlat, na nasa 6 na bituin na, at kailangan pa niyang masakop ang ika-7 bituin. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ni Mofan ang kanyang kapatid sa parke. Hindi maayos ang paglakad ng kanyang kapatid maliban kung gumagamit siya ng wheelchair, ngunit napansin ni Mofan na kinuha ng mga lalaking may masamang balak ang wheelchair nito at nagpapatawa sa kanyang kapatid. Lumapit siya sa mga lalaki at hiningan niya ang wheelchair ng kanyang kapatid, ngunit sinabihan siyang umalis o kaya'y gagawing may kapansanan tulad ng kanyang kapatid. Nagalit siya, at sa sandaling ito, ginamit niya ang mga bituin upang buksan ang kanyang buong kapangyarihan, at nagawa niyang bumuo ng landas ng bituin, na nagpapagana sa ika-7 bituin. Ginamit ni Mofan ang kakayahang kidlat upang atikihin ang mga lalaking tulisan na humihingi ng awa at tumakbo na takot, binisita ni Mubay ang pinuno ng pamilya, at nag-usap sila tungkol sa kanyang kahusayang may 5 bituin. Ang pinuno ay ipinagmamalaki si Mubay sa kanyang narating. Tinanong niya si Mubay tungkol kay Mofan, at sinabi ni Mubay na ang rating ni Mofan ay 1 bituin lamang at itinuturing na pinakasahol na mago sa paaralan. Sinabi ng pinuno kay Mubay na kailangan nilang hanapin ang paraan upang palabasin si Mofan sa klase at mapabagsak siya sa susunod na pagsusulit. Kinabukasan, tinanong si Mubay kung paano niya plano na paalisin si Mofan sa paaralan, at sinabi niya na gagamitin niya ang maliit na bato, kilala bilang Magic Stone, na kayang umabsorb ng enerhiya. Magagamit nila ito upang masiguradong mas malala pa sa markang D ang makuha ni Mofan sa susunod na pagsusulit. Ngunit maaaring hindi maging mabisa ang kanilang plano dahil sinanay ni Mofan ang kanyang kapangyarihan sa apoy at may kakayahang gumamit ng 5 bituin. Ngunit sinabi niya na hindi pa sapat ito at masyadong mababa ang enerhiya ng apoy niya. Kaya nagsimula siyang mag-concentrate ng higit pa kaysa noon upang patunayan sa pamilya Move na karapat-dapat siyang maging mahiko at karapat-dapat na maging sa paaralan ng mahika. Narito na ang araw ng pagsusulit, at ipinaliwanag ng guro na magkakaroon sila ng pagsusulit upang malaman kung gaano sila kahusay sa nakaraang mga buwan. Upang subukin ang kanilang kapangyarihan,
Gagamitin nila ang isang kristal na bola na nagpapakita ng antas ng kanilang kapangyarihan dahil mag-iilaw ang bola, at kung ito ay ilaw ng sapat, ibig sabihin ay naging sapat na sila malakas. Lahat ng mga estudyante ay nagpatayo ng linya at nagsimulang subukan ang kanilang mga kapangyarihan. Ang pinakamahusay na estudyanteng tinatawag na Munang Zhu sa paaralan ang napili upang ipakita ang pagsusulit bago sumunod ang iba pang mga estudyante. Ginamit niya ang kristal, at ipinakita nito ang kapangyarihan ng kanyang maikong yelo, na nagulat ang ibang mga estudyante. Lahat ay nagsimulang magpatuloy sa paggamit ng bola at pagpapakita ng kanilang antas ng kapangyarihan. May ilan sa kanila na nakakuha ng markang B at A, at sa huli ay dumating na ang pagkakataon ni Mubay, at natamo niya ang markang S, na pinakamataas na markang maaaring makuha. Nang tawagin ang pangalan ni Mo Fan upang subukin ang kanyang kapangyarihan, ipinaalam ng boss sa eksaminador na ilagay ang mahiwagang bato sa ilalim ng kristal na bola upang kunin ang tunay na lakas ni Mo Fan, na nagresulta sa kanyang pagkakakuha ng B na marka. Nagduda si Mo Fan at pakiramdam niya may mali dahil sigurado siya na mas malaki ang kanyang kapangyarihan kaysa rito. Kaya ginamit muli ni Mo Fan ang bola, at ngayong pagkakataon ay nabasag niya ang bato. Matapos makita ang ikalawang pagtatangkang ginawa ni Mo Fan, nadama ng kanyang bagong guro na may mali sa kristal at sinabi sa kanila na sira ito. Kaya't pinalitan ito ng inspector, at sa pagpapalit ng bola, sa wakas ay nakita natin ang tunay na kapangyarihan ni Mo Fan. At bilang resulta, ibinigay sa kanya ang markang S, na nagpapalaki sa kanyang mga kaklase. Sinabi rin niya sa mga eksaminador na nais niyang sumali sa opsyonal na pagsusulit, at dito namangha ang ibang mga kaklase sa kanyang tunay na kapangyarihan sa elemento ng apoy, at ngayon siya ang itinuturing na pinakamalakas sa kanyang klase. Matapos iyon, inalok ni Mejiwo, ang pinuno ng pamilyang Move, nang singsing si Mo Fan bilang simbolo ng kanyang paggalang at paghanga sa pagkakuha niya ng markang S, at hiningi kay Mo Fan na kalimutan ang lahat ng kanilang hidwaan bilang pamilya at inalok siya na magtrabaho para sa kanila at maging kinatawan ng pamilyang Move. Ngunit sinamantala ni Mo Fan ang pagkakataon na sabihin sa kanya na siya at ang kanyang pamilya ay mga walang hiya na nagpapahiya sa iba, tulad ng ginawa nila sa kanyang ama. Sinabihan ng guro si Mo Fan na magpakalma at humingi ng paumanhin kay Mo Juno. Ngunit sinabi ni Mo Fan na hindi siya maghingi ng paumanhin at binanggit ang lahat ng mga bagay na ginawa ng pamilyang Move sa kanila 3 taon na ang nakalipas. Sinabi ng pamilyang Move sa guro na dapat siyang palayasin dahil sa kawalan niyang respeto sa mga bisita, ngunit sinabi ng guro na hindi siya pwedeng paalisan lamang dahil sa isang pagtatalo maliban kung ito ay lumampas sa limitasyon. Kaya't hinamon ni Mubay si Mo Fan sa isang duwelo. At sinabi ng pinuno ng pamilyang Move na ang kanyang ipapalaban ay ang kanyang pinag-ampon na anak na si Yuang. Tinanggap ni Mo Fan ang hamon sa pag-aaway. Gayunman, ang labang ito ay maaaring mangyari lamang pagkatapos ng 2 taon sapagkat hindi pa sapat ang kanilang edad, at hindi pa hihintulutan ng paaralan ito. 2 taon ang lumipas, nagsisimula ang bagong semestre, at binabati sila ng propesor sa elite class na para lamang sa mga mataas na ranggong mga Mehiko, kung saan makakatanggap ang mga mag-aaral ng mga espesyal na gamit na tinatawag na magic ikis na magpapabuti ng malaki sa kanilang pagsasanay. Ang 4 na nangungunang mag-aaral sa klase ay bibigyan ng 1 buwan upang gamitin ang EQ. Gayunpaman, sinasabi ng guro kay Mo Fan na dahil sa alitan niya sa pamilya Move, siya lamang ang bibigyan ng karapatan na gamitin ang EQ equipment sa loob ng 10 araw. Ngunit mayroon pang isa pang EQ si Mo Fan, at ito ay ang kwintas na ibinigay sa kanya ng matandang lalaki. Binisita si Mo Fan ng kanyang guro, si Miss Tang, na ipinaliwanag sa kanya na ang kwintas na ito ang pinakamakapangyarihang gamit, na inakalang nawala na. Sinabi niya sa kanya na ang kwintas na ito ay isang uri ng EQ na nagpapalago ng abilidad sa pamamagitan ng pag-akma ng iba't ibang mga kaluluwa at espiritu, kaya dapat niyang ito'y ipahalaga. Nagtungo ang mga mag-aaral sa mga bundok upang makilala ang lider ng isang hukbo at magkaroon ng simpleng pagsasanay, o gayon ang akala nila. Dahil gusto ng lider ng hukbo na ang mga mag-aaral na ito'y sumali sa isang ehersisyong tinatawag na hunting program, kung saan ang mga mag-aaral na ito'y maghahanap at magtetest ng kanilang mga kasanayan bilang mga Mehiko. Kaya nagsimula si Mo Fan at ang iba pang mga kasama sa pagganap ng iba't ibang mga gawain hanggang sa kanilang matagpuan ang isang kuweba. Sinabihan sila ng lider ng hukbo na hanapin ang isang pulse heiress na nawala niya sa loob ng kuweba, ngunit may mga lobong may isang mata na naghihintay sa loob.
Sinabi ng komandante na ito ay ang lobong may isang mata sa loob ng kuweba, ngunit iyon ay isang kasinungalingan dahil ang lobo ay tinatawag na spirit wolf, na nasa ilalim ng kanilang kautusan na maging mahinahon sa mga mag-aaral upang ganap na mate test ang kanilang mga kasanayan. Lahat sila'y pumasok sa loob ng kuweba at sa huli natagpuan nila ang malaking lobo. Karamihan sa mga mag-aaral ay natakot, maliban kay Mubay na gumamit ng kanyang mahikang yelo, ngunit hindi ito gaanong nagdulot ng pinsala sa halimaw. Agad na tinulungan ni Mo Fan ang isang babae na tapang na humarap sa halimaw, ngunit alam ni Mo Fan na hindi niya ito kayang saktan kaya inilabas niya ito sa kuweba. Ngunit bumalik ang babae sa loob ng kuweba upang patunayan na siya'y isang malakas na mahiko. Gayunman, hindi nasaktan ngunit ang halimaw sa kanyang pangalawang pagsisikap, at siya'y na-save sa tamang panahon ng estudyante na may kakayahang magliyab ng kidlat. Sumusunod si Mubay para sa kanyang pangalawang pagtatangkang ngunit siya'y ibinagsak sa lupa. Nang sumugod si Mo Fan sa kuweba sa tamang oras at sinubukan ang kanyang mahika sa pamamagitan ng pagpapagana ng mga bituin nito. Ginamit niya ang elemento ng apoy upang sumabog ng mga bola ng apoy sa halimaw, at nabuksan nito ang isang bagong antas ng pagsisindi, at ngayon ay nasa antas 2 pagsisindi na siya. Ito'y nagulat sa mga guro na sumusubaybay mula sa taas. Ipinababatid ng komandante sa ibang mga guro na ang lobo ay hindi na nakikinig sa kanyang mga utos at hindi na niya ito kontrolado, kaya maaaring nasa panganib ang mga mag-aaral. Kaya't sila'y bumaba upang iligtas ang mga ito. Ang halimaw ay labis na wala ng kontrol, kaya pinukaw ni Mo Fan at ng kanyang kaibigan na si Zhang Ziyo ang halimaw papasok sa kuweba upang protektahan ang ibang mga mag-aaral. Pagkatapos silang pareho'y pumasok sa loob, ang halimaw ay sumalakay kay Zhang Ziyo at ibinagsak siya. Pagkatapos, sa unang pagkakataon, pinagsama ni Mo Fan ang kanyang mga kakayahan upang mapuksa ang espiritu ng lobo. Matapos patayin ang halimaw, ang kanyang kwintas ay nagsimulang umabsorb ng lahat ng enerhiya mula sa espiritu, kaya't lalong lumakas siya. Sinabi ng kanyang guro sa kanya na siya'y nagulat na ang isang mag-aaral ay nakapagsapalaran na talunin ang lobo. Yamang ang kapangyarihan ng espiritu ng lobo ay katulad ng tunay na may isang mata na lobo. Nang matapos ang misyon, lahat ng mga mag-aaral ay makatatanggap ng isang marka sa pagsusulit, at lahat ng iyon ay dahil kay Mo Fan. Ngunit hindi pinapansin ni Mo Fan ang papuri dahil mas nakafocus siya sa pagpapalaya ng kanyang tunay na kapangyarihan. Kapag siya'y nagtagumpay sa pagtatalo sa halimaw, nagawang buksan niya ang antas 2 ng apoy at na-realize niya kung gaano kalakas ito laban sa halimaw. Kaya't hangad niya na makamit ang parehong antas 2 na kapangyarihan para sa kanyang abilidad sa kidlat. Naalala niya ang lahat ng sinabi ni Miss Young tungkol sa kwintas na kayang mag-absorb ng iba't ibang kaluluwa. Kaya't nagpasya siyang maging isang mangangaso upang paunlarin pa lalo ang kwintas at sa gayon, mapabuti ang kanyang mga kapangyarihan. Kaya't pumunta si Mo Fan sa lungsod upang sumali sa grupo ng mga mangangaso. Pumasok siya sa Hunter's Hall at nagtanong sa isang di kilalang tao kung paano sumali sa mga mangangaso ng lungsod. Sinabi ng lalaki kay Mo Fan na may malaking pila ng mga aplikante at sinabihan siyang hindi tatanggapin ang mga Mehiko na wala man lang kapangyarihan sa apoy. Kaya sinabi ni Mo Fan sa kanya, paano naman ang kapangyarihan sa kidlat? At ang sagot ng lalaki ay, huwag kang magsinungaling para sumali, sabihin mo ang totoo. Mukhang naniniwala ang lalaki na hindi totoo na may kapangyarihan si Mo Fan sa kidlat at ipinaliwanag na tanging isa sa 1,000 Mehiko ang nakakamit ng elemento na ito. Kaya't umalis si Mo Fan. Habang siya'y kausapin niya, pagod na ang pinuno ng mga mangangaso sa lahat ng mga mahihinang Mehiko na patuloy na nag-a-apply sa mga mangangaso ng lungsod at sinabihan ang kanyang mga kasamahan na dalhin lamang ang mga taong may karanasan bilang mga mangangaso. Sa huli, natagpuan din nila si Mo Fan at hiningan siya ng kanyang sertipiko bilang mangangaso, at sinabi niya na wala siyang ganito. Kaya't sinabihan siyang umalis dahil gusto lamang nila ang mga may karanasan na mangangaso at hindi mga baguhan. Sinabi niya sa kanila na siya ay isang mage ng kidlat at sinasabihan niya sila bilang sila ay hindi pa nakakakita ng mage ng kidlat ng personal, dahil sila ay napakakaunti. Hiniling nila sa kanya na patunayan ito at bumuo siya ng landas ng bituin gamit ang kanyang kakayahan sa kidlat. Nagpakilala siya bilang fan mo. Pagkatapos, nakilala niya ang leader na tinanggap siya sa mga city hunter at ipinaliwanag na may misyon sila sa isang lokal na paaralan kung saan naatake ng mga halimaw. Ngunit sinabihan nila si Mo Fan na manatili sa likod dahil siya ay bago pa lamang sa grupo.
Ngunit sinabi niya sa kanila na gusto niyang sumama sa kanila sa misyong ito. Maagang napagtanto ni Mo-fan na ang paaralang naatake ng mga halimaw ay ang paaralan ng kanyang kapatid. Kaya tumawag siya sa kanya at sinabi niya sa kanya na maayos siya ngunit ang ibang mag-aaral ay dinala ng mga halimaw. Dumating si Mo-fan sa lugar at nagsimulang mag-imbestiga at madali niyang nakilala ang isang-isang mata na halimaw na tila malakas. Hinarap niya ang halimaw at swerte naman na dumating ang natitirang bahagi ng grupo na ipinakita ngayon kung bakit sila kilala bilang elite na grupo ng mga hunter. Ito ang sandali kung saan gumawa ng pagkakamali ang pinakabata sa grupo habang ginagamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit salamat sa kapangyarihan ng kidlat ni Mo-fan, nagawa niyang mapabagsak ang halimaw. Lubos na hindi makagalaw ang halimaw, na pinigilan ang babae na masaktan. Nagpapasalamat silang lahat kay Mo-fan dahil sa pagiging naroroon niya at sa pagliligtas sa buhay ng babae at tinanggap siya bilang bahagi ng grupo. Nagsimulang mag-fit-in si Mo-fan ng maayos sa grupo at naging isang respetadong hunter. Ang pamilya mo ay naghahanda ng pinakamalakas na lalaking ice mage na tinatawag na Yuan, at siya ang magkakaroon ng laban kay Mo-fan. Tinanong siya ni Yong kung bakit siya ang pinili bilang mage na makipaglaban kay Mo-fan, at ipinaliwanag ng boss na ito ay upang ipagdiwang ang pagiging biyaya ng kanyang pagiging binata, at maaari niyang imbitahin ang buong pamilya para ipagdiwang ito. Sa pagitan nito, sa paaralan, ang kaklase niyang si Ziumin ay nagtanong kay Mo-fan na magkita sila pagkatapos ng klase. Ipinaliwanag niya na narinig niya ang mga kwento tungkol sa kakaibang mga pangyayari sa kompwesto na iyon, at nais niyang imbestigahan ang lugar kasama ang pinakamahusay na manggagamot sa kanilang klase, na sinang-ayunan niya at tinulungan siyang matuklasan ang lugar. Nakasalubong nila ang isa pang may isang mata na lobo. Ngunit ito ay iba, at sinabi niya sa kanya na ito ang tunay na lobo na may isang mata na hinahabol ng mga mangangaso ng lungsod ng matagal na panahon. Sinabi niya kay Men na ibibigay niya ang lokasyon sa iba pang miyembro ng koponan, ngunit tumawag na pala ng pulisya si Zumen. Narinig ng lobo ang tunog ng telepono at agad silang anabangan. Kaya ginawa ni Mo-fan ang lahat ng kanyang makakaya upang alagaan ang halimaw. Gayunpaman, kahit matapos ang ilang malalakas na atake, hindi niya mukhang matutamba ang kahayupan. Sa sandaling iyon, dumating ang isang miyembro ng mga mangangaso ng lungsod na si Kaitang mula sa lungsod. Siya ay isang manggagamot na may kapangyarihang yelo na bahagi rin ng pamilyang Mo. Sinabi ni Minju sa kanya tungkol kay Mo-fan na kasalukuyang nakikipaglaban sa isang lobo na may isang mata, at agad silang nagmadaling dumating upang tulungan siya, sa oras na maiparalisa ang lobo. Naalala ni Kaitang si Mo-fan dahil nakita niya ito noong siya ay mas bata pa, at nahuli niya ito sa pamamagitan ng bintana. Sinabi niya kay Yuan na ang pangalan niya ay Mo-fan at nag-aaral siya sa paaralan ng mahika at binastos ang kanilang tiyuhin. Nagulat si Iwang na ngayon lamang niya nakita si Mo-fan dahil ito ang lalaking makakalaban niya sa duelo. Kapag tumakas si Mo-fan, tinatawagan niya ang mga city hunters at ipinaliwanag na napapaamo nila ang lobo, ngunit kailangan nila ng lakas ng kidlat ni Fan Mo upang pabagsakin ito. Pagdating niya, nakakilala niya ang lahat ng ibang mga hunter na humihiling sa kanya na gamitin ang lakas ng kidlat sa lobo. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ang kanyang kapangyarihan, nagiging pula ang lobo at sa huli nag-evolve sa isang bagay na tinatawag na General Class at nagiging mas malakas pa. Ang ilan ay sumasang-ayon na umatras at umalis dahil nasa pabor nito ang mga tsansa, ngunit pinipilit ng kapitan na dapat nilang subukan man lang itong talunin dahil nasa panganib ang maraming buhay kung wala silang gagawin. Ito ang pagkakataon na nagkakaisa sila at ginagamit ang kanilang mga kapangyarihan ng buong lakas, at sinisikap nilang pigilan ang halimaw na napakatibay. At bagaman sila'y mga napakahusay na mga mage, hindi humihinto ang paglakas ng lobo. Kaya, pagkatapos noon, nagtipon sila bilang isang grupo, at nagpasya si Mo-fan na gamitin ang lakas ng kidlat upang lamunin ang lobo. Tagal niyang nagawang pigilan ito, ngunit wala pa ring laban ang kapangyarihan niya sa halimaw dahil itong partikular na lobo ay nasa mas mataas na antas pa rin kaysa sa kanya. Kaya, ang tanging pag-asa nila ay ang taong biglang sumulpot sa kung saan. Siya ang pinakamalakas na water mage sa Asia na tinatawag na Ginoong Yang. Ginamit ni Ginoong Yang ang kanyang advanced water element upang alisin ang halimaw at pinuri si Mo-fan sa pagiging matapang na hadlangan ang lobo na may isang mata. Pagkatapos nito, si Mo-fan ay humihilom ng kaluluwa mula sa lobo at nagkakamit ng bagong antas ng kapangyarihan.
Nalalapit na ang araw ng kanyang laban-laban kay Yuan, at binigyan siya ng kaunting inspirasyon ng direktor. Ngunit kasabay nito, nag-aalala siya dahil wala siyang masyadong tiwala na mananalo siya. Sinabi ng direktor sa kanya ang tunay na layunin ng pangyayaring ito, na ang eksklusibong gantimpala para sa nagwagi. Makakakuha sila ng pag-akses sa sagradong bukal, isang arena kung saan malaki ang magiging pagpapabuti ng mga mahika. Sa ganitong paraan, napagtanto ni Mo Fan kung gaano kalakas si Mr. Yang sapagkat marahil ay pumunta siya sa mga sagradong bukal upang magtagumpay bilang isang mataas na antas na mandirigma. Kaya ngayon, tunay na naguguluhan si Mo Fan sa pagkapanalo sa paligsahang ito. Ngunit tila walang naniniwala sa kanya. Kahit nakipag-usap pa siya sa kanyang kaibigang kabataan, sinabi niya sa kanya na mas mainam na huwag na siyang pumunta bukas dahil hindi titigil si Yuan, at ayaw niyang makitang masaktan siya. Ngunit sinabi ni Mo Fan na dapat matakot si Yuan sapagkat handa na siya sa bukas. Sinabi niya na matagal na niyang hinintay ang araw na ito upang labanan ang kanyang dangal at talunin ang pamilya na nagpahiya sa kanyang ama sa loob ng maraming taon. Dumating ang araw ng labanan, at lumapit si Mo Fan sa pagtitipon kung saan dadalo ang lahat ng pinakamahalagang tao sa lungsod upang saksihan ang paglapit ni Yuan sa tamang edad. Dumating ang lahat ng mga bisita sa labas, at lumapit si Mo Fan kay Kaitang, na nagsabi sa kanya na hindi dapat siya naglalakad sa pulang karpeta at nagpapanggap na VIP na bisita. Nakalimutan ni Mo Fan na hindi nila alam na siya ay ang kanilang kaibigang Fan Mo, na bahagi ng mga City Hunter. Mag-isa siyang dumating si Mo Fan. Ngunit may ilang mga kaibigan siyang dumating, kasama ang kanyang mga kaklase, ang pinuno ng hukbong pang-entrenamiento, at ang kanyang ama, na naririto upang suportahan siya. Bagamat alam ng karamihan sa kanila na hindi siya mananalo, nagkamayan silang dalawa at nagsimula ang laban. Napakalakas nilang dalawa, ngunit dahil kasapi si Yuan sa pamilya Mo, mayroon siyang napakatanging mahikal na kagamitan na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na kumilos ng napakabilis, kaya nahihirapan si Mo Fan na tumama sa kanya. Sinasadya ni Yuan at sinasabi na ang antas 3 kapangyarihan ng yelo ay masyadong malakas para sa kanyang antas 2 kapangyarihan ng apoy, at nagpapalabas ng isang atake ng bagyo ng yelo kay Mo Fan. Sa gayon, nalaala ni Mo Fan ang kanyang pagsasanay mula sa lungsod ng mga mangangaso, kung saan kanyang inaangkin ang kaluluwa ng lobo at isinasaayos ang ikapitong bituin upang ilabas ang kanyang tunay na kapangyarihan ng apoy, kung saan kanya itong nililikha ang isang bola ng apoy sa paligid niya, na nagtatanggol sa kanya mula sa bagyo ng yelo. Pagkatapos, ginagamit niya ang pagsabog ng apoy upang ipabagsak si Yuan. Gayunpaman, bumangon si Yuan at sinasabing swerte lamang na nabuksan niya ang kanyang antas 3 kakayahan, dahil hindi raw magwawagi ang isang tulad ni Mo Fan na basura. Tapos, ipinapakita niya kung bakit siya napakalakas sa pamamagitan ng pagsuot ng espesyal na pananggalang na katawan, kaya nagulat ang pinuno ng pamilyang Mo. Kailangan nilang gamitin ang pananggalang na ito laban sa sinumang tulad ni Mo Fan. Sinasabi ng lahat sa karamihan na hindi patas ang laban dahil sa paggamit ni Yuan ng pananggalang, at pati ang pinuno ng hukbo ay sinasabing dapat nang sumuko ni Mo Fan sa laban. Sinasabi ni Yuan kay Mo Fan na ang pananggalang ay isang regalo mula sa kanyang ama at ipinahahayag kung gaano siya kalakas, samantalang ang kanyang ama ay hindi raw kayang bilhin ang ganitong uri ng bagay para sa kanya. Sinasabihan niya si Mo Fan na siya ay isang dukhang bata lamang at dapat nang sumuko sa paglalaban. Subalit nalaala ni Mo Fan kung ano ang ginawa ng kanyang ama para sa kanya upang maipasok siya sa paaralan ng mahika at pinagpapatuloy ang laban sa pamamagitan ng pagpapalaya ng kanyang pinakamalakas na kapangyarihan sa kidlat at ipinapahayag sa unang pagkakataon na siya ay isang 2 elemento na mangkukulam. Sa pagkakataong ito, pinagsama-sama niya ang mga kapangyarihan at nagawa niyang sirain ang pananggalang ng katawan ni Yuan, at nagtapos ang lahat ng ito sa isang kahangahangang ngunit hindi inaasahang tagumpay ni Mo Fan.